Para sa ikalawang tanong, bakit mahalaga ang eye contact sa pag-uulat lalo na sa malalaking pangkat? Yes, Mr. Agbalog. Ayun nga sa sinabi mo na bakit mahalaga ang eye contact. Yun, hindi lang din basta kailangan makapag-eye contact. Ganun nga din nga sa sinabi mo kanina na kung paano ka makapagtalakayan sa maraming tao, hindi ka lang din dapat nakaupo. Kung malawak man yung tao or maraming tao, kailangan mo din umikot sa maraming tao para mas makinig na nasa likod o paano maunawaan ng mas maraming tao yung pinapahayag mo. Ayun. Ayan, tama. Para mas na-connect tayo sa audience natin kapag nag-eye contact tayo. So, para sa huling katanungan kay Mr. Dakuro, ano ang isang paraan para mapanatiling interesado ang audience habang tayo ay nag-uulat o pasalitang pag-uulat? Para sa akin lang, mas magiging interesado yung topic pag ginagamitan mo ito ng parang alam mo yung nabibigyan ka ng example. Binibigyan mo ng example na parang alam mo yun yung parang may kasayahan para hindi naboboring yung tagapakinig mo. Para sila din yung parang nakikitawad din sila. Para mas naging interesado yung topic mo. Yun lang. So, ayun no, yung isang paraan na para ng pagtatanong sa audience is yung paggamit ng simpleng interactive na poll o yung mga, ayun, yung mga poll, mga para, anong tawag doon? Para mas maintindihan yung topic na sinasabi nila. Ay, sinasabi ng tagapag-ulat. So, next slide po. Paghahanda sa mga tanong at talakayan. Pag-antisipe sa tanong. Pag-unawa sa iyong tagapakinig ay mahalaga upang mahulaan ang kanilang mga tanong, ihanda ang iyong mga sagot at argumento ng maaga upang manatiling kalmado at tiyak. Ang pag-antisipe sa tanong ay ang kasanayan ng tagapagsalita o tagapagsulat na inaasahan, hinihintay o pinaghahandaan ang mga posibleng tanong na maaaring itanong ng tagapakinig o mamabasa bago pa man sila magtanong. Pangalawa, pagsagot ng malinaw at tiyak. Makinig ng mabuti sa mga tanong bago sumagot. Maglaan ng ilang segundo upang mag-isip at gumamit ng konkreto na mga halimbawa o dalos upang suportahan ang iyong punto. Ang pagsagot ng malinaw at tiyak ay ang pagbibigay ng tugon na diretso, naintindihan agad at walang paligoy-ligoy. Sinisigurado nito na ang impormasyon ay kumpleto at hindi nag-iiwan ng kalituhan. Pangatlo, pagkontrol sa daloy ng talakayan. Itakda ang malinaw na mga inaasahan at patnubay para sa talakayan. Panatilihing nakatuon ang usapan, ilihis ang walang kaugnayang komento at balansihin ang boses ng bawat isa. Ang pagkontrol sa daloy ng talakayan ay ang kasanayan ng tagapagsalita o moderator na naiingatan ang maayos, organisado at tuwirang takbo ng usapan. Layunin nitong manatili ang talakayan sa paksa at maiwasan ang paglinaw ng punto. At ang panghuli, pagharap sa mapaghamong tanong. Harapin ang may hirap na tanong ng may kumpiyansa, manatiling kalmado at ituon ang kritisismo sa mga idea, hindi sa mga tao. Kung lumihis, ibalik ang talakayan sa pangunahang paksa. Parang, ang pagharap sa mapanghamong tanong ay ang kalayahang tumugon sa may hirap, sensitibo, o nakalilitong tanong ng kalma, lehitimo at may respeto, kahit pa ito'y nakaka-pressure o may bahid ng paghihikayat at pagkamali.
So yung tanong ko lamang is, bakit mahalagang matutunan ang pag-aantisipe sa tanong sa komunikasyon? Sinong gustong sumagot? Magtaas na lang po ng kamay yung gusto sumagot. Bakit mahalagang matutunan ang pag-aantisipe sa tanong sa komunikasyon? Tumawag ka na lang po ng sasagot, Mr. Dakoro. Ayon, si Jerlyn, baka gusto niya sumagot. Ako na lang. So, yung tanong mo, di ba, mahalaga yung, bakit mahalaga yung pag-anticipe sa tanong? Yes. Okay. So, mas mahalaga siya kasi, para mas, pag tinanong ka, alam mo na isasagot mo na hindi ka nakakabahan or matatakot na sagutin yung tanong niya. Sino pa pang gustong sumagot? Nagtaas rin ng kamay si Mr. Agbalog kanina. Ayan, Bago si sa- Mark Anthony na lang. Sige. Ang naunawaan ko lang doon, ayun nga din sa sinabi nga din ni Jerlyn kanina na para malaman mo kung ano yung yun? Malaman mo kung ano yung basta yun, yung sinabi na kanina na parang kailangan mo rin talagang makinig para mas maunawaan mo yung mga sinasabi. Para ready ka na sa susunod na tanong na tatanong sa'yo. Ayun, nagtaas din si Venus ng kamay kanina. So, yun. Bago ka mag-ulat, syempre, alamin mo yung possible na ibabatong question sa'yo ng tagapakinig mo. So, mahalaga yun para mas maayos nating masagot yung katanungan nila bago pa man sila magsagot. Alam na natin yung mga dapat nating sagutin sa tanong nila. Kumbaga mas maaral na natin kung ano yung itatanong nila tungkol sa mensahe o topic na sinasabi mo. Ganun. Yun lang naman. Nasa na po tayo, pangwakas na salita. Sige po, diretso po. Sa pangwakas na salita naman, buod ng pangunahing punto, isang maikling pagbabalik tanaw sa mga mahalagang aralin at konsepto na natalakay sa presentasyong ito. Ang bawat kaalaman ay susi sa pag-unlad. So, nakita naman natin sa diniscuss natin mula sa pangwakas na salita, tinalakay natin yung salitang pag-ulat sa maliit man o malaking pangkat, na kung saan nagpapakita kung paano maging malinaw at epektibo yung anumang presentasyon. So, sa pinakauna kanina, tinalakay natin yung na kailangan nating unawain ng audience upang maangkop ang mensahe. Then, yung ikalawa naman is dapat maayos at organisado ang nilalaman para madali nating maintindihan. At yung ikatlo naman ay ang tamang delivery mula pa sa paggamit natin ng boses, kilos at maging eye contact. Yan po yun yung mga diniscuss nyo kanina. So nakita naman natin na yung bawat bahagi ay may mahalagang papel upang maging malinaw at makabuluhan ang bawat mensahe. At dito naman sa pagyakap sa mga natutunang kasanayan, himukin ng sarili na isabuhay at patuloy na paunlarin ang mga bagong kaalaman at kakayahan na nakuha. Ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. So sa pangwakas naman po, inaalala na ang lahat ng prinsipyo na to ay gabay para maging mas mahusay na tayong tagapagsalita. Kapag patuloy natin itong sinasagawa, so mas magiging malinaw at maayos at mas epektibo yung ating pag-uulat. So bago po tayo magtapos, narito po ang aking katanungan. Ang aking unang katanungan ay, ano po yung natutunan nyo sa kabuuan ng ating talakayan? Sumagot na lamang po yung gustong sumagot sa inyo. Yun po, no? Pataas na lang po ng kamay. Sige po, that's it. Yung natutunan ko yung sa maliit at saka malaking pangkat. Yung pag mas maliit na pangkat yung pinagdidiscussan mo,
mas mauunawaan nila kung ano yung mga sinasabi mo na ikaw yung presenter. Sa mas malaking pangkat naman, mas mahirap para sa presenter yun. Kasi nga, mas malaking pangkat, mas mahirap diskussan kasi mas marami sila. Mas yung iba, mas maraming ginagawa. Tapos yung iba naman din nakikinig sa'yo. Yun nga. Okay po. Maraming salamat po, Ate Rachel. At sa ikalawang katanungan naman po, ano ang isa sa mga paraan para maging epektibo ang pag-uulat? Ulitin ko po. Sige po. Ano, yung para maging epektibo yung pag-uulat is, yung pagkaroon ng maayos na paghahanda ng pagpapahayag ng mensahe. Okay po. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po. Okay na, te? Okay na. Tapos na. Yun. Sige.